Tahimik ka lang lagi, di ba kuya? Hindi ka yung tipong palasigaw o maangas. Hindi ka rin yung laging bida sa usapan o mayabang sa harap ng babae. Tahimik ka lang. Pero sa loob mo, ang dami mong gustong sabihin. Ilang beses mo na naramdaman yon, yung may babaeng dumaan sa buhay mo at alam mong iba siya. Pero hindi mo nasabi. Hindi dahil wala kang naramdaman, kundi dahil natakot kang mapahiya o baka iniisip mong hindi ka sapat. At habang tinitingnan mo siya, napangiti lang siya. Tapos dumaan na ang pagkakataon. At sa loob mo, may isang boses na bumubulong. Kung nagsalita lang ako noon. Kuya, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang tahimik, pero malalim. Maraming lalaki ang nagmamasid lang, nag-aalala, nagmamahal, pero hindi alam kung paano ipakita. At ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang katotohanang matagal mo nang dapat marinig. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka para mahalin. At hindi mo kailangang magpanggap na iba para mapansin ang babaeng totoo. Kasi ang mga babaeng marunong tumingin ng malalim, hindi sila naaakit sa mga lalaking puro salita. Naaakit sila sa mga lalaking marunong magdala ng katahimikan, sa mga lalaking may disiplina sa sarili, at sa mga lalaking marunong maghintay sa tamang sandali. Tahimik ka man, pero huwag mong isipin na mahina ka. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ay sandata na hindi alam gamitin ng karamihan. Kasi sa panahon ngayon na puro ingay at kompetisyon, ang lalaking marunong manahimik pero buo sa loob, siya ang pinakamalakas sa lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 sekreto ng mga tahimik na lalaki. Mga diskarteng hindi mo kailangang ipagsigawan, pero ramdam ng bawat babaeng may puso. Mga paraan para iparamdam ang halaga mo, kahit hindi mo kailangang sabihin. At kung magagawa mo to, hindi lang babae ang mapapasagot mo, pati sarili mo, mararamdaman mong panalo ka ulit. Kasi sa totoo lang kuya, ang tunay na lalaki, hindi nasusukat sa dami ng salitang kaya niyang sabihin, kundi sa bigat ng mga salitang pinipili niyang hindi bitawan. Kaya bago mo pang isipin na mahiyain ka o kulang ka, pakinggan mo muna to. Dahil sa dulo ng video na ito, baka maramdaman mo na ang katahimikan mo pala, iyon mismong dahilan kung bakit maa-attract sa iyo ang babaeng tama. Sikreto number 1. Huwag mong piliting mapansin. Hayaan mong siya ang maging curious sa presensya mo. Kuya, tandaan mo ito. Ang pinakamalakas na lalaki sa isang silid ay hindi yung pinakamalakas ang boses, kundi yung kalmadong marunong tumingin at makinig. Ang babaeng may malalim na isip ay hindi naaakit sa ingay. Naaakit siya sa presensya. At ang presensyang totoo ay hindi kailangang ipagsigawan. Nararamdaman lang. Marami kasing lalaki ang akala nila kailangan nilang ipakita agad sa lahat. Ang talino nila, ang yaman nila, ang mga kwento ng tagumpay. Pero kapag ipinakita mo agad ang lahat ng meron ka, nawawala ang dahilan para gustuhin ka pa niyang kilalanin. Ang misteryo, kuya, hindi ginagawa. Pinipiling huwag ibigay agad. Kapag tahimik kang lalaki, huwag mong isipin na kailangan mong pagsikapan. Kasi minsan, ang katahimikan mo mismo ang nagiging dahilan para siya mapaisip. Habang ang iba, nagsasalita ng walang laman, ikaw, kalmado lang, pero ramdam niya yung bigat ng presensya mo. Ganito yan. Isipin mong nasa isang maliit na salu-salu lang kayo. Lahat ng lalaki, kanya-kanyang pa-impress, kanya-kanyang kwento. Ikaw, tahimik lang pero attentive. Pag nagsalita ka, simple lang, diretso, walang halong yabang. At pagkatapos mong magsalita, biglang natahimik ang mesa kasi totoo yung sinabi mo. Hindi mo sinubukang magpatawa o magpasikat. Pero ramdam nilang iba ka. Kuya, yan ang diskarte ng lalaki na marunong maghintay. Hindi niya kailangang magpakita ng lakas kasi alam niyang nandyan na yun. Ang babaeng marunong magmasdin, mapapansin yun. Hindi mo kailangan lapitan agad
Minsan, sapat na maramdaman niyang iba ang enerhiya mo. At mula sa araw na yun, magiging curious siya. Mag-iisip siya kung bakit kalmado ka, kung bakit mo siya pinapansin tulad ng iba. At doon nagsisimula ang attraction, hindi sa habol, kundi sa presensyang hindi niya maintindihan, pero gusto niyang maramdaman ulit. Ang sekreto dito, kuya, ay hindi strategy. Ito ay disiplina. Kasi ang tahimik na lalaki, marunong magpigil, marunong maghintay, marunong manahimik sa gitna ng ingay. At sa panahong lahat gustong mapansin, ang hindi nagmamadali, siya ang pinaka nakakaakit. Kaya kung gusto mong mapansin, huwag kang umiksena, huwag mang pilitin. Tumayo ka lang ng may respeto sa sarili mo at hayaan ang presensya mo ang magsalita. Kasi tandaan mo, kuya, ang tunay na karisma ay hindi kailanmang hinahanap, nararamdaman. Sekreto number 2. Gamitin mo ang mga mata mo bilang unang salita. Tahimik ka man, kuya, pero may isang bagay na hindi kailanmang tahimik, ang mga mata mo. Sabi nga nila, the eyes never lie. At sa isang babaeng marunong makadama, ang tingin ng isang lalaki ay mas makapangyarihan ta sa kahit anong salita. Ang problema, maraming lalaki ang takot tumingin. Hindi dahil mahiyain lang, kundi dahil ayaw nilang makita kung ano ang totoo sa sarili nila. Pero ang babaeng may puso, hindi naghahanap ng perpektong tingin. Hinahanap niya yung matang may kalma, respeto, at intensyon. Hindi bastos, hindi mapangangkin, pero totoo. Kapag marunong kang tumingin sa isang babae nang hindi mo sinisira ang dignidad niya, mararamdaman niya agad na iba ka. Sa panahon ngayon, bihira na ang lalaki na may tingin na hindi nanlalamang. Puro laro, puro ego. Pero kapag tiningnan mo siya na parang gusto mo siyang maintindihan, hindi ang kinin, nararamdaman niya yon. At doon nagsisimula ang koneksyon. Subukan mong pansinin, kuya. May mga babaeng tumitingin saglit, tapos umiwas. Pero pag naramdaman nilang kalmado ka, marunong kang ngumiti ng konti, hindi yung bastos na ngumiti, kundi yung may tiwala sa sarili, unti-unti silang bumabalik sa tingin mo. Kasi hindi mo sila tinatakot, hindi mo sila minamadali. Pinaparamdam mo lang na safe sila sa presensya mo. At ganitong klaseng tingin, kuya, ay hindi madalas matutunan. Nabubuo ito sa disiplina, sa kakayahang manatiling tahimik kahit malakas ang tibok ng dibdib mo. Kapag marunong kang huminga, marunong kang tumitig, marunong kang ngumiti ng totoo, napapansin yon ng babae kahit hindi mo sinasabi ang nararamdaman mo. At tandaan mo ito, ang babaeng tapat ay hindi naaakit sa tingin ng panliligaw, naaakit siya sa tingin ng paggalang. Ang lalaki na marunong tumingin ng may dangal ay bihira, at ang ganitong tingin hindi nakakalimutan. Minsan, isang sulyap lang, pero tatatak yun sa isip niya. Kasi hindi mo siya tinatrato bilang target, tinatrato mo siyang tao. At sa mundong sanay sa panlilinlang, ang ganitong klaseng tingin ay nagiging pahinga. Kaya kuya, sa susunod na makita mo siya, huwag mong iwasan ang mata niya. Huwag mo ring titigan para ipakita ang tapang mo. Tumingin ka lang ng tahimik, pero buo. Parang sinasabi mong, hindi kita hahabulin, pero kaya kitang intindihin. At kung totoo ang intensyon mo, mararamdaman niya yon kahit wala kang sabihin. Dahil sa dulo, hindi kailangan ng babaeng lalaking palasigaw. Ang hinahanap niya ay lalaking marunong tumingin ng may kapayapaan. Sekreto 3. Maging tahimik pero may disiplina sa araw-araw mong galaw. Kuya, may mga bagay na hindi kailangang ipagyabang at isa na roon ang disiplina. Maraming lalaki ang gustong magpakitang may direksyon o responsable, pero sa totoo lang, puro salita.
Ang tunay na disiplina ay hindi pinopost, hindi pinagmamalaki, nakikita sa kilos. Ang babae, kuya, napakahusay niyang makaramdam ng consistency. Kapag sinabi mong gagawin mo, tinitignan niya kung totoo. Hindi niya kailangang marinig araw-araw na mahal mo siya o seryoso ka. Gusto lang niyang makita kung kaya mong panindigan yung mga simpleng bagay. At yun ang nagiging magnet ng lalaki. Hindi yung galing sa salita, kundi ang tahimik na katapatan sa sarili. Kapag disiplinado ka, sa oras, sa trabaho, sa katawan, sa pananalita, hindi mo kailangang ipagsigawan ng halaga mo. Kasi kapag dumating ang tamang babae, mararamdaman niyang ligtas siya sa presensya mo. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil maayos ka. Sa panahon ngayon, kuya, marami ang gwapo, pero iilan lang ang maaasahan. At sa isang babae na may lalim, hindi ang mukha ang hinahanap, kundi yung sense of peace na dala mo. Yung alam niyang kahit anong mangyari, kalmado ka. Kasi alam mo kung saan ka patutungo. At alam mo kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa routine. Ito ay tungkol sa kontrol ng emosyon. Kapag marunong kang magpigil, marunong kang maghintay, at marunong kang umintindi kahit hindi mo gusto ang nangyayari, nakikita yun ng babae. At sa mata niya, ikaw yung uri ng lalaki na hindi madaling gumuho. Kaya kung gusto mong mapasagot ang isang babae kahit tahimik ka, ipakita mo yung consistency mo sa kilos, sa tono, sa paraan mo ng pagtrato. Kasi ang babae kapag nakaramdam ng stability sa lalaki, unti-unti siyang nagbubukas. Hindi dahil sa lambing mo, kundi dahil sa tiwala. At tiwala, kuya, hindi kailanman makukuha sa salita. Ginagawa yan araw-araw. Tahimik, pero totoo. Sikreto 4. Alagaan mo ang presensya mo. Yan ang unang naaamoy ng babae. Kuya, may mga lalaking akala nila kailangan nilang magbago ng hitsura o pananamit para mapansin. Pero ang totoo, ang pinakamalakas mong pang-akit ay yung hindi mo dala sa bulsa o sa mukha. Presensya mo. Yung enerhiya mong dala sa tuwing papasok ka sa isang lugar. May mga lalaking pagpasok pa lang, nagiging magaan ang paligid. Hindi dahil mayabang, kundi dahil may respeto sa sarili. At may mga lalaking kahit wala pang sinasabi, nararamdaman mong mabigat. Hindi dahil masama, kundi dahil dala nila ang galit, ang takot, o ang kawalang direksyon. Ang babae, kuya, marunong makadama ng ganito. Kaya kapag gusto mong maramdaman ka, ayusin mo muna ang loob mo. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero dapat marunong kang maglinis ng enerhiya mo. Sa isip, sa salita, sa pagdadala. Kapag marunong kang huminga ng kalmado, tumayo ng diretsyo, at makipag-usap ng hindi minamadali, nararamdaman ng babae na may lalim ka. At hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang tahimik na presensya, kuya, ay nakakahawa. Yan ang dahilan kung bakit minsan hindi mo alam kung bakit gusto kang kausapin ng mga tao o bakit mas komportable sila kapag kasama ka. Hindi nila alam, pero presensya mo yun. Ang lakas mong hindi mo ipinagyayabang. Alagaan mo yan. Kasi sa mundong puno ng takot at ingay, ang lalaking may tahimik na lakas ay parang liwanag. At kahit hindi mo haburin, ang mga babae, kusa silang naaakit sa ganung uri ng kapayapaan. Sekreto 5. Matutong tumawa ng may dignidad. Oo, kuya, kahit tahimik ang lalaki, hindi ibig sabihin na kailangan mong maging sobrang seryoso. Marunong ka rin tumawa, pero hindi ka kailangan magpatawa. Ang tunay na karisma ay nasa timing, tono, at respeto. Ang babae ay naaakit sa lalaking kayang magpatawa ng hindi bastos, magpatawa ng hindi kailangang manginsulto. Yung simpleng sense of humor na marunong magbigay ng gaan sa bigat ng araw. Kasi sa edad natin, kuya, hindi na tayo naghahanap ng drama.
Hinahanap na natin yung tao na may kalmadong saya. Ang humor ng may disiplina ay kakaiba. Hindi mo kailangang maging komedyante. Sapat nang na mararamdaman niyang magaan kasama ka, na kahit tahimik ka, marunong kang ngumiti at magbigay ng init sa paligid mo. Kasi minsan, yung tahimik na lalaki na marunong magbiro sa tamang sandali, ang mas nakakabighani kesa sa lalaking puro palabas. Kasi hindi pilit, hindi scripted, totoo. Ang ganitong klaseng tawa, kuya, ay hindi lang tungkol sa saya. Ito ay pagpapakita ng kumpiyansa na hindi mo kailangang maging perpekto para maging kaaya-aya, na kaya mong tumawa sa sarili mo, sa mundo, at sa mga pagkakamali mo nang hindi nawawala ang dignidad mo. At sa mata ng babae, yan ang pinakamahirap hanapin. Isang lalaking marunong tumawa pero marunong din manindigan. Tahimik, kalmado, pero may lambing. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagkukublik. Totoo ka lang. Kaya kuya, sa susunod na makasama mo siya, huwag mong planuhin lahat ng sasabihin. Maging natural. Kung may pagkakataong masaya, ngumiti ka. Kung may biro kang pumasok sa isip mo, sabihin mo ng may respeto. Kasi minsan, yung isang tawa lang na totoo, yun ang simula ng koneksyon na hindi na mabubura. Sekreto 6. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manahimik kapag kailangan. Kuya, alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na anyo ng tapang? Hindi yung kayang sumigaw, hindi yung kayang makipag-away, kung hindi yung lalaking marunong manahimik sa gitna ng ingay. Sa panahon ngayon, karamihan gustong manalo sa argumento. Gustong laging may sagot. Pero ang babaeng may lalim, hindi humahanga sa mga lalaking palaging tama. Naaakit siya sa lalaking marunong umintindi kahit tahimik. Kasi yung tahimik mong pagrespeto sa damdamin niya, mas malakas pa yan kesa sa kahit anong magandang paliwanag. Ang katahimikan mo, huya, ay hindi kawalan ng boses. Ito ay pagpili kung kailan ka dapat magsalita. Kasi minsan, ang lalaking marunong magtimpi, siya rin yung lalaking marunong mag-alaga ng kapayapaan. Kapag may hindi pagkakaintindihan, hindi mo kailangang patunayan kung sino ang tama. Mas mahalaga kung sino ang marunong magpatahimik sa gulo ng may respeto. Ang babaeng marunong magmasdin, mapapansin yon. At mararamdaman niya na ikaw, yung lalaking hindi niya kailangang katakutan, kundi yung lalaking kaya niyang pagkatiwalaan. Ang tahimik na tapang ay bihira, kuya. At dyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga lalaking tulad mo. Hindi mo kailangang palakpakan o purihin. Sapat nang alam mong kalmado ka sa loob. Kasi sa mundo ng maingay, ang katahimikan ng may karunungan ay parang apoy na hindi namamatay. Sekreto 7. Ang pinakamakapangyarihang diskarte, alagaan mo muna ang sarili mo. Kuya, itong sekreto na madalas hindi alam ng karamihan. Bago mo mapasagot ang isang babae, mahalin mo muna ang sarili mo. Maraming lalaki ang nagmamahal para punan ang kulang sa kanila. Gusto nilang mapansin kasi pakiramdam nila, doon lang sila magiging buo. Pero ang babaeng may halaga, hindi naaakit sa lalaking kulang. Naaakit siya sa lalaking buo kahit mag-isa. Kapag marunong kang alagaan ng sarili mo, kapag may disiplina ka sa katawan mo, sa pag-isip, sa emosyon mo, nararamdaman yun ng babae. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Kasi ang enerhiya ng lalaking payapa sa sarili, parang musika sa puso ng babaeng marunong makinig. Kuya, tandaan mo, ang lalaking marunong magmahal sa sarili nang hindi nagiging makasarili, ay lalaking kayang magmahal ng totoo. Kasi paano ka magbibigay ng respeto kung ubos ka na? Paano ka magpapasaya kung pagod ka na sa pagbibigay? Kaya bago mo isipin kung paano siya mapapasagot, tanungin mo muna ang sarili mo. Masaya ba akong mag-isa?
Tahimik akong tao pero buo? Kasi kapag ang sagot ay oo, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon. Ikaw mismo ang nagiging atensyon. Ang babae ay hindi naghahanap ng tagapagligtas. Hinahanap niya yung lalaking kaya niyang sabayang lumago. At kung kaya mong tumayo ng mag-isa, kung kaya mong mahalin ang sarili mong tahimik, doon mo makikilala ang babae na para sa'yo. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa kapayapaan. Pangwakas na mensahe. Tahimik ka man kuya, pero wag mong kalilimutan kung gaano kalakas ang presensya mo. Sa panahon ngayon na puro kompetisyon at palabas, ang lalaking kalmado, disiplinado at marunong maghintay, siya ang hindi nalilimutan. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang ipakita lahat para mapahalagahan. Minsan, sapat na yung tahimik mong tingin, yung consistency mo sa kilos, at yung disiplina mong hindi mo kailangang ipaliwanag. Dahil sa dulo, ang tunay na karisma ay hindi galing sa hitsura, pera o salita. Galing ito sa kapayapaang dala mo. At kapag dumating ang tamang babae, mararamdaman niya yon kahit hindi mo sabihin. Kasi ang totoong lalaking minahal niya ay hindi yung sumigaw ng mahal kita, kundi yung tahimik na nagparamdam na naroon siya. Kuya, bago ka umalis, gusto kong marinig mula sa'yo. Saan parte ng mundo ka nanonood ngayon? I-comment mo kung taga saan ka at kung naniniwala ka pa rin sa tunay na pag-ibig. Gusto kong makilala ang mga lalaking tulad mo. Yung mga nanatiling matatag kahit nasaktan, yung marunong magmahal ng may disiplina at naghihintay ng babaeng may halaga at dangal. Kung ikaw yun kuya, iwanan mo ang komento mo sa ibaba. Dahil dito sa Tagalog Stoic Aral, hindi lang natin pinag-uusapan ng pag-ibig. Pinag-uusapan natin kung paano maging lalaking marunong magmahal ng may karunungan at respeto. Tandaan mo kuya, ang tahimik na lalaki ay hindi mahina. Siya ang sandigan ng mundong maingay. At ang babaeng totoo, hindi siya naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya yung kalmado mong presensya na marunong magpatahimik ng bagyo.